sa ating open forum ngayong gabi at una-una sa ating open forum ay dinalo tayo ngayong gabi ng dating gobernador ng Nueva Ecija, former Governor Tomas Poso III, na after politics, ngayon busy-busy na sa, ano mo na, pagsasaka. Iba na ang focus ni Governor. Kung dati-dati was very active in politics, but this time, iba na talaga. Marami tayong mga media na pag after retirement, subukin sila. That's correct. Farm, di ba? Si Governor naman kasi, nung time naman kasi niya, he is very available, very visible sa media. Kung kailangan mo siyang interviewin, hindi siya yung tipong nagtatago. Yes. Okay. But this time, we will not discuss anything that is something to do with politics. It's about pagsasaka. Pabatiin na natin the former governor of Nueva Ecija, Tomas Poso III. Sir, welcome to the show. Salamat, Ani. Salamat. Magandang gabi, Gob. Thank you for joining us. Sa ating mga taga-subaybay. Nanaba yata kayo, Gob. Nahiyan kayo. Nanaba kayo. Nahiyan kayo sa pagsasaka. Ako na tayo tumatanda eh. Saka inom ka ng gatas ng kalabaw eh. Kailan ka huli nakatikim ng gatas sa kalabaw? Matagal na? Yung taga-Department of Agriculture, binigyan ako ng gatas. Nueva Ecija yan, galing. Di ba? Yeah, meron tayo sa PCC eh. Ito kasi project... Tama. Sa PCC, that's correct. Yes. Yan yung batas na ginawa ni dati Paulo Erap. Yung pag-aalaga ng kalabaw. Ang sentro kasi ng pag-aalaga ng kalabaw sa Nueva Ecija. Yes. Alam niyo po, speaking of that, nakaka-relate ako dyan kasi yung tatay ko ay isang magsasaka. And we love kalabaw dahil nakakatulong yan sa pagsasaka namin. At yun talaga yung isang bagay na hindi natin dapat sanang pinabayaan. Kasi nung mag-mechanize tayo ng mga bukid natin, well, sa Nueva Ecija kasi lumiit yung land holdings eh. Dahil dun sa pagkaka-land reform. Pero kung titingnan natin, hindi dapat talaga nawala yung ating kalabaw. Kasi doon ang gagaling yung nutrition ng mga pamilya eh. Pero nabalita lately na, dahil nga sa mainit, nangangayayat na yata, hindi lang yung kalabaw, pati yung mga baka. Wala na silang makain ng mga damo dahil sa sobrang tag-init, namamatay yung mga damo-damo. Inaapektuhan yung supply ng gatas. Ng gatas, yes. So, kasi nutrition din rin pinag-usapan niya. Have you experienced that? Sandali lang po, konting ganun lang, bago tayo magpunta doon sa pinaka-topic natin. It's about magsasaka ng mga sibuyas. Matutulungan ba natin? That's also the problem. Very quickly lang doon. Gob, doon sa usapin tungkol doon sa supply ng milk, because sa sobrang tag-init. Do you experience that also in the Nueva Ecija? But definitely kasi, alam mo yung kasing buffalo kailangan ng tubig eh. So, pag ganyan tag-init, talaga apektado yung kanilang pagpo-produce ng milk. Hindi pwede panguyuin ng dahon ng kangkong? Dahon ng kangkong. Actually, marami namang pwedeng formulate na pagkain. Merong Napier, meron tayong mga 75 days na mais. Na binuburo ang tawag doon, binuburo na. Habang ito sana malunggay. Di ba pamadami ng gatas yun? Malunggay? 75 na mais? 75 na mais, 75 days? Yung mais, hindi mo na pinapabunga ng husto, hindi na pinagugulang. I see. At 75 days, chinachop siya, pampakain sa baka at sa kalabaw. Wow, okay. Panibagong kaalaman yan. Okay. Lakay, pagpuntahan na natin itong tungkol dito sa sibuyas. Ikaw ba'y madalas gumamit ng sibuyas? Of course. Diba? Kayong mga taga-Bicol, mas gusto niyo ang sili kaysa sa sibuyas. Pero yung kasabihan yan. Pero kasi pagdating sa pagsasaka, gustong-gusto ko rin yan. Kasi nag-try din ako magtanim ng luya. Madami akong na-harvest. Kaya nang that time, mababa ang presyo. Ngayon naman, dito sa sibuyas po, balitan-balita yung tungkol dito sa laganap sa market natin. Mayroon tayong mga imported na sibuyas. Kaya namamatay na yung ating mga magsasaka nagtatanim ng sibuyas. Gob, coming from you na nagtatanim ng sibuyas, ito bang mga isyong ito ay talagang may katotohanan? Well, real yan. Nangyayari yan doon sa ating mga kabukiran. Pero let me just go back doon sa mga programa nung ako'y nakaupo bilang gobernador. Kasi para maipakita ko lang na nung ako'y nakaupong gobernador, yung problema ng sibuyas, ina-address na namin yan eh. Ang kauna-unahang ginawa ko dito ay magtayo ng isang Fruit and Vegetable Research Center. Ito yung kauna-unahan sa buong Pilipinas eh. At ang mandate nitong kuneto, itong ahensya nito ng pamahalaan palalawigan, ito yung purely funded ng pamahalaan palalawigan. At ang kauna-unahan namin dyan na programa
kung paano pwede magpatubo ng binhi ng sibuyas. Kaya hindi ko alam yon. Sige po. So, yan isa-isa yan sa mga project nyo during your time. Yes, yun ang kauna-unahan. Dahil ang binhi sa po galing. Galing sa abroad yan eh. Imported lahat ng Ulitin binhi. nyo nga po, Gob, ang binhi ng sibuyas hindi nanggagaling sa atin? Hindi nanggagaling sa atin yan. Nanggagaling sa ibang Imported yan. bansa. Galing sa Japan, galing sa Amerika. Why? So kung imported yung binhi, imported din yung pala. Bakit yung kailangan produkto, natin parang ganun. kung mag-angkat na imported na binhi? Kasi walang pinatutubo dito eh. Okay. So, yun ang rason bakit nung ako'y nakaupo sa pamamagitan ni Secretary Panganiban ng DA nung araw. That was the time of Nasabi ko sa kanya na ito yung isang sagot doon sa problema natin sa sibuyas. Kasi wala kang paraan para maibaba natin yung presyo ng imported na binhi eh. Dinidiktahan tayo ng mga exporter, no? O importer. Opo. At saka exporter na rin, ano? So, two ways kasi yan eh. So, yun ang mandato ng aming programa. At ang nakalulungkot nga lamang, Nawala ba yun? andun pa rin yung research center pero hindi sila nag-focus dun sa proyekto na inumpisahan namin. So what happened now? Doon, wala na? Well, ang sabi sa akin ng mga tao doon, meron pa rin. Kasi actually, yung kasi Research Center for Vegetable and Fruits. Kasi ibabalik din namin yung mga indigenous fruits natin eh. Yung nawawala na. No? Pero ang pinaka main objective namin is mag-produce kami ng binhi ng sibuyas. So ngayon completely hindi na kayo nakakapag-produce? Hindi kami nakakapag-produce. But during your time, ilan anong Well, production? actually noon wala pa rin kasi alam mo hindi ganun kadali inumpisahan pa lang ito. Inumpisahan na namin yan. So hindi na natuloy. At nagbigay ako ng 5 years, no? Okay. From the time ni-launch namin yung programa, nagbigay ako ng 5 years. Na ang sabi naman sa akin ng director na kinuha ko na isang eksperto ng taga-CLSU, ay posible namin na magawa na makapagpatubo Pero tayo. never na naumpisahan. Hindi namin na So there's something there, lakay. Yun ang Hindi ba kayo, Yun ang nakalulungkot kasi. Hindi nyo ba naisip na lumapit kay Bill Gates? Kasi si natatanda mo si Bill Gates eh. Siya ang main, Ano sa palay? main, tawag dito, main sponsor ng rice research sa Erie. That's correct. Di ba wala tayong kalam-alam? Yeah, oo. Siya pa ng pangunahing sponsor noon. Baka pwede ilapit din yung problema ng So, ibig sibuyas. sabihin, Diba? nawala na yung project na yon. Nawala yung project. So ngayon, depende tayo ron sa importation ng seeds. Okay. So, sa binhi pa lang, talagang masakit na katawan ng mga farmers natin. Ibig sabihin, in the entire Philippines, sa buong Pilipinas, walang naglalakas ng loob na magtanim ng binhi ng sibuyas? Wala nang produce. Walang nagpo-produce. Ikaw pa lang sana, yung project Dapat sana ninyo. sa Nueva Ecija pa lang sana. Oo, kasi Nueva Ecija ang sentro ng That's sibuyas. correct, Oo. that's correct. Oo. So, yun ang focus ng research namin. Kasi yan naman, maski naman sa ibang bansa, alam mo, sa Amerika, kinukuha rin sa mga temperate countries yung mga doon lang pinaprocess sa Amerika. Gaya rin sa Japan. Teka muna ko, makasingit ako. Yung lasuna namin sa Ilocos, yung maliliit. Ay hindi, Imported din yun? natatanim ng ano yun eh. Yung mismong bunga na itatanim yun. Oh. Yung ang sibuyas Tagalog na tinatawag natin. Sibuyas Tagalog. Sibuyas Tagalog, yung mga maliit. Ito yung maanghang. Yung maanghang. Gusto ng Pero mga- itong sibuyas, we have the, yung parang violet Malalaki. na konti na malalaki, and then the other one parang yellowish. Yung red yun eh, yung red. Red, and then the Creole. yellowish, yung white, parang At yung white. yellow granex na tinatawag Okay, natin. so these are all imported. Imported lahat ng binhi niyan. Oh, naku. So pero, okay, although this is imported, Gob, parang sinasabi natin na, imported nga ito, pero very affordable compared mo doon sa mga sibuyas Tagalog. Tama ba, Gob? Paano nangyayari ito? No, actually, mas mura yung kasi... Mas mura yung Tagalog. Locally grown kasi yun. So yung mismong bunga niya, pwede natin itanim ulit. Tutubo ulit yun. Pero yung yellow granex saka red creole na tinatawag natin, yung ginagamit ng mga Tagalog, yan, sa Nueva Ecija, yung mga pataniman doon. Imported lahat, nakalata yun eh. Oo. Nakalata yun. At nung araw mga 300 lang yan per can eh. So, Gob, Lakay, paano natin matutulungan yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim, Definitely, sa Ani. business ng... Definitely, Ani, yung tungkol sa binhi, wala na muna tayong magagawa doon. Talagang, yung farmers has to bite the bullet. Dependent. Kasi obligado imported yan eh, no? Oo. Isa ito sana rin sa pwede mong bababa ng production cost. Di ba? Kasi kung mababa yung binhi mo, bumaba na ng konti production cost mo. Plus yung ating mga ginagamit na pataba, yung fertilizer natin, Napakamahal. na napakamahal, wala namang subsidy ang gobyerno.
At yung mga politiko, kung minsan bibili pa ng fertilizer na tubig pala ang laman, Mga fake, mga na fake na ganyan. fertilizer, na lalong kawawa yung farmers natin. Akala nila yung ina-apply nilang fertilizer ay epektibo, nung pala hindi. Okay. Diba? So, kayo, Gob, tutumbukin natin lakay. Kung kayo ang tatanungin, experience kayo rito dahil taga Nueva Ecija kayo, mayroon kayong pataniman din ng mga sibuyas, ano po? Ano yung pwede niyong gawin para matulungan ito? Kung hindi natutukan yung proyekto niyo before, what do you want to emphasize now? Anong gusto niyong sabihin? Well, siguro, ang isa natin dyan una, yung input sa production dapat matulungan ng gobyerno. Pangalawa, yung importation talagang dapat yan Itigil. mabawasan yan. Hindi natin pwedeng ihinto Pero, Una-una, yung kasing demand, yung demand ng tao sa sibuyas, mas malaki sa supply. Oo. Hindi kaya ng ating pataniman na ibigay yung lahat ng pangailangan ng ating Ng sibuyas. mamamayan. Oo. So talagang obligadong mag-import tayo. Dapat lang ilagay sa lugar. Ang ibig namin so sabihin, sabihin, hindi nababantayan yan? Ayun ba yung mga babalita? Napakaraming binibigyan ng mga importers, mga ganyan-ganyan. Yung import yun ang permits. isang problema. At nabalitaan naman natin na ibinebenta pati mga import permits. Oh, yun na nga. Oo. At Is that the reason why lumabas kayo, Gob? Because of that? walang sasalita Ah, So, kawawa naman yung mga farmers namin. Yung mga storage centers ang sinasabi nila, Gob, na-invest daw na yung produce ng local na magsasaka, nando doon. Hindi, mga imported na mga sibuyas na nilalagay doon. Tama ba yun? Wala ako sa katayuan lakay para sabihin na hindi ko napuntahan yung asa storage no? Oo. Pero siguro ang isang dapat nating makita, maski na magsaka natin, mag-i-store sila. Kung hindi rin tataas yung presyo, doble lugi sila Doble lugi sila kasi magbabayad para sa storage fee Okay. Ngayon yata parang 150, 160 per bag. Alam mo, Gob, very, very sorry because we have a very limited time, but this issue is very important. Mas Kasi, kayo natin kayo siguro sa Get It Straight with Kuya. alam mo, Lakay, itong usaping ito ay dapat talaga mag-dissect ng gusto. Kasi nga. this is not the first time na nakarinig tayo. No? At hanggang ngayon, mayroon pa rin ganito. Paulit-ulit Oo, ang issue. paulit-ulit. Sana naman because ito'y may kinalaman doon sa ating mga magsasaka na dapat matulungan ng gobyerno. Okay. Again, Gob, thank you very much for coming. Ani, Thank you salamat, very much. salamat. Okay, Okay, bati ito. muna po kayo. Yes, at I-schedule namin ulit thank kayo you. para sa mas mahabang talakayan. Siguro sa umaga. Go. Ayun. Your very quick message. Go ahead, please. Well, ang akin naman gusto lang sabihin sa ating mga kalalawigan, huwag sila mag-despair, no? Sapagkat gaya ng mga ganitong klaseng programa, yung ating hinaing na papaabot natin sa ating Pangulo, baka naman sakaling magkaroon ng mas malawakang programa ang pamahalaan natin para matugunan yung mga kailangan ng ating mga magsasaka sa Nueva Ecija. Thank you very much. Former Governor Tomas Joson III ng Nueva Ecija. Magpapatuloy po ang programang May Puso hanggang lumingap sa kapwa ang inyong mga kaagapay.